Ayon sa isang alamat, ang mga tipak na batong ito ay dapat isang tulay na papunta sa isang bayan sa Laguna. Pero hindi ito natuloy. Pero ang kakaiba rito ay hindi ito gawa ng isang tao, kundi mga demonyo. Kaya ito tinawag na Puente del Diablo. Ang Puente del Diablo ay makikita sa Sitio Pulo, Barangay Pila-Pila, Binangonan, Rizal. 20 kilometers mula sa Antipolo kung saan ako nakatira. Kilala ang kwentong ito sa bayan ng Binangonan at isa ito sa mga sikat na folklore na hanggang ngayon ay alam pa rin ng mga residente. Pagdating ko sa sitio o sa barangay kung saan ito naroroon ay may kwento sa amin ng isang residente. Ayon sa lalaking nakausap namin ay may mga sightings raw dito na hindi mapaliwanag o mga supernatural. Wala ng araw na naman. May bola ka po na tutulong-tulong dyan. Tapos may lumalabas ko. Punta. Pupuntahan natin, explorers, is ayun. Mukha siyang tulay dito sa malayo, di ba? Na parang hindi na tuloy. So, yan yung sinasabi na Punta del Diablo. Kung makikita nyo, papunta yan dun sa bayan ng Santa Rosa, Laguna. Ang Puente del Diablo ay may taas na 20 meters at may layong 100 meters mula sa lupa papunta sa tubig ng Laguna de Bay. Tinatawag din itong Punta del Diablo. Punta na ang ibig sabihin ay point or up. Ayon sa kwento noong panahon ng Espanyol, may isang magandang babaeng nakatira sa isang sitio ng baryo Pila-Pila na marami ang nanliligaw. Ang mababang burol kung saan nakatayo ang kanilang bahay kubo ay dinadalaw ng mga ito. Isa sa kanyang manliligaw ay isang maharlika at gwapong taga-Europa na nakasuot ng black suit at top hat. May manipis na bigote at may dalang tungkod. Habang ang ibang manliligaw ng babae ay sumuko na, ang dayuhang ito ay dinatinag. Pero halatang ang babae ay walang balak pumasok sa isang romantikong relasyon dahil mas tapat ito sa relihiyon at panlipunang gawain. Upang marating namin ang pulo ay aakit kami sa kagubatang ito dahil pupuntahan natin ang pinakadulo nito. May option na umarkila ng bangka upang mapadali ito. Pero dahil gusto ko ng adventure ay tatahakin natin ang mahigit 15 minutes na hike papunta rito. Dahil safe ngayon ang mga daanan dahil tagtuyot at hindi mataas ang mga damo sa panahong ito at kitang-kita ang mga daraanan. Yung pulo, andun pa. Yung Pulo del Diablo, tawag dito pulo kasi ang pulo is, ibig sabihin isla. May dalawang choice kasi na para makapunta doon. Yung isa bangka o etong daanan. Eh ngayon, mas safe tong daanan na to kasi ngayon taglagas. Pagka tag-ulan kasi tapos maraming damo, medyo mataas yung mga damo dito tapos mahirap. Pero ngayon, medyo madali kasi clear na yung mga dadaanan. Layo pa natin, no? Layo pa ba? Ayun po yung pupuntahan namin, nandun pa ito. Sa pagpapatuloy ng aming pag-akyat ay unti-unti nang nawala ang trail na magtuturo sa amin ng daan paakyat ng bundok. Bagkos, ang mga sumalubong sa amin ay naglalakihang bato. At dahil sa nagbabagsakang dahon at puno ay kinukubli nito ang mga butas sa pagitan ng bawat mga bato. Kaya kailangan namin mag-ingat sa bawat tapak namin. Ayun, saan yung paakyat? Nahanap namin kung paano kami makakakyat dun. Papunta sa may pulo. May nakikita ka bandaan? Lahat daan. Ingat ah. Baka may mga malalim to, ingat ha. Mamaya nagpapanggap lang na bato. Malalim pala talaga. Ayan na. Ayan na yan. Buwis buhay. Matapos ang pagbaybay namin sa mga bato paakyat ng bundok, ay dumating kami sa mataas na bato na ito at di namin alam kung saan dito dadaan. Pero kaya itong akyatin ng isang tao. Dito kami akyat. Ito yung madaling daanan. Bukod sa mataas na bato ang aming naakyatin ay putok na rin ang araw kaya mas lalong nakakapagod at mainit ang pag-akyat. At paglampas pa namin sa malaking batong inakyat namin ay kailangan naming sumuot-suot sa mga kawayan. Pero nararamdaman na naming malapit na kami. At sa pagdating namin sa taas ng bundok ay ito ang sumalubong sa amin. Nandito na tayo sa pinakatuktok ng Punta del Diablo.
Sobrang hirap ng journey pagka hindi ka magbabangka. Pero tingnan nyo, ang ganda ng view, di ba? Sobra. Tapos yung pinakang dulo nito na sinasabing ginawang tulay is nandun sa may dulo na yun. Naging mahirap man ang aming paglalakbay, mas mahirap ang ibinigay na pagsubok ng babae para sa kanyang manliligaw. Dahil maraming ginawang dahilan ng babae upang mapigilan ng marami niyang manliligaw. Dahil sa sinaunang kaugalian na ang babae ay hindi direktibang nagsasabi ng hindi upang tumanggi. Sa halip ay hinihiling ang pagsasakatuparan ng mahirap na gawain. Kinumpronta ng babae ang kanyang foreigner na manliligaw upang bigyan ito ng isang kondisyon. Upang mapatunayan ng lalaki sa kanya ang kanyang pag-ibig ay hiniling niya rito na magtayo ng tulay na gawa sa mga bato. Mula sa Pila-Pila patungo sa isang bayan sa Laguna, 15 kilometro ang layo patawid ng Laguna, Dibay, at kailangan matapos ito ng isang gabi. Dahil imposible ito, ay inakala niya na hindi ito kaya ng lalaki at umaasa siyang matapos na rito ang pangungulit nito. Pero ang hamon ay di tinanggihan ng lalaki. Ang sitwasyon ng bundok na nagdudugtong papunta sa Puente del Diablo ay kapansin-pansing halos wala ng puno dito at nagkalat ang mga abon ng mga dahon nitong nasunog dahil na rin siguro sa init ng panahon. Hindi kagaya ng tag-ulan ay sobrang masukal ito at halos hindi mo makikita ang mga daraanan. Kung makikita nyo dito sa likod, sobrang kitang-kita yung mga lawa. Kasi ito talaga, lugar na to, punong-puno talaga to ng puno. So hindi mo makikita yung lawa, pero ngayon dahil nga tag-init, natuyo na yung mga dahon. Kaya medyo kita yung yung view ng Laguna de Bay. Nung malapit na kami sa bandang dulo ay iba na ang sitwasyon. Dahil malapit ito sa tubig lawa, ang mga puno dito ay nananatiling buhay sa kabila ng mainit na panahon. Kaya mas masukal papunta sa pinakadulo ng pulo. Nakikita nyo doon sa may banda doon, bumaba yung tubig, so low tide ngayon. So kung makikita nyo, yung pinakang dulo nung nalalagyan dati ng tubig, so mas malalim pa yan. Etong dulo ng Puente del Diablo, alaga dito ng tubig, kaya marami pang halaman dito. Hindi tulad nung sa may taas, tutuyo siya kasi nga sobrang init ngayon. Pero dito sa parting to, makikita nyo yung kaibahan niya sa taas tsaka dito sa pinakadulo ng puente. Bagamat tahimik, presko, sariwa ang hangin at maganda ang mga tanawin dito, ay kinukubli nito ang isang nakakatakot na kwento. Buong gabi maririnig sa buong Pila-Pila ang malalakas na tunog ng mga batong pinagpapatong-patong at kinakalagkad. Kaya ang mga tao sa barangay ay nahihiwagaan sa kung ano ang dahilan ng mga tunog na iyon. Pero alam ito ng babae at ng kanyang ama. Sigurado napakayaman yung tao para umarkila ng ganong karaming trabahador upang magawa lamang ang tulay na iyon. Nasa 100 tao siguro silang gumagawa nun, sabi ng ama. Sumagot ang babae na tila nag-aalangan. Hindi nila matatapos yan hanggang mag-umaga, ama. Nang ang gabi ay lumisan na at ang araw ay unti-unting lumilitaw, ang tulay ay humahaba na. At dahil sa ingay ang babae ay hindi makatulog at nangangamba na baka matapos ang tulay. At pag nangyari iyon, maaaring pakasalan niya ang lalaki. Pinuntahan ng babae ang lugar dahil gusto niyang makita ang kalagayan ng tulay. Pero sa pagbaba niya ng pulo, ay may kadiliman pa at hindi masyadong aninag ang mga daraanan. Pero laking gulat niya nang makarating siya rito at makita niya ang kahindik-hindik na senaryo. Dahil ang gumagawa ng tulay na kasama ng kanyang manliligaw ay hindi tao, kundi nilalang na may sungay, buntot at pakpak. At sigurado siyang ito ay mga demonyo. Ito na yung pinakalas na naaakyatin natin.
pala yung dulo niya. Dito maraming tumatalon pagka mataas yung tubig dito. Maraming nagki-cliff diving dito. Pero mukhang wala nang daan papunta dun sa dulo, explorers eh. Wala naman daanan. Wala na siyang dulo. Ayun. Ito may daan pa dito tol oh. Ito may daanan oh. Ha? Ito may daanan pa dito, explorers. Ayun na, may daanan nga papunta dun sa dulo. Oh no, wala na. Wala na. Ito na yung hangganan ng daanan. Ito na yung hangganan. So, malabo na makita natin yung dulo. Kasi wala nang daanan dun. Kung makikita nyo dun sa may bandang taas, wala nang daanan. Wala nang daanan. So, eto na lang yung pinakadulo niya. Ito na lang yung pinakadulo nung sinasabing Puente del Diablo na pwedeng ma-access kasi dito sa may bandang gitna or sa may bandang dulo medyo mahirap ng masukal na dun. So kung aakyatin ko to, kaya ko naman akyatin to. Problema pagdating natin dun sa may taas, wala nang daanan papunta dun sa pinakandulong dulo talaga. So ito na lang yung pinaka mapupuntahan natin gawa ng mahirap na sumugal kasi matataas talaga yung mga bato dito, tsaka medyo madulas. Ito yung sinasabing ginawa ng mga engkanto or mga demonyo. Kung makikita nyo, yung mga bato is parang pinagpatong-patong lang. Yung mga malalaking tipak ng bato, sinasabi na ang nagdala dito ay yung mga maligno or yung mga engkanto tsaka mga demonyo na atasan na gumawa nito ayon sa kwento. Kung babasehan natin yung kwento is hindi kaya ng mga tao to, yung mga gantong kabibigat na bato upang dalhin dito sa gilid ng lawa. At kung pagbabasehan nga natin dun sa kwento, nagme-make sense lang na ang mga magbubuhat nun ay hindi mga tao. So ang lalaki talaga ng mga bato sa lugar na to. At parang pinagpatong-patong lang siya. So kung makikita mo tong bato sa likod ko, 'di ba? Napakatangkad at napakataas. Tapos merong biyak yan doon. Kung ano man pa natin yung pinakadulo nito, explorers, hanggang doon pa to sa may dulo doon. Doon. At doon sinasabing natapos yung tulay. Dahil sa nakita ng babae, panandalian siyang napatigil. At nang matauhan siya, ay tumakbo siyang may takot papunta sa malapit na simbahan. Dito ay kumatok siya ng malakas sa pinto at upang tawagin ng paring nandirito. Nang makausap niya ang pare ay sinabi niya rito ang kanyang natunghayan, ang tulay, ang mangliligaw at ang mga demonyong gumagawa nito. Nagdasal sila saglit bago siya pumunta sa kampana ng simbahan at tinatak niya ang lubid na magpapatunog dito. Dinig sa buong pila-pila ang kampana dahil pinapatunog lamang ito tuwing may misa at mga pag-atake sa bayan o barangay. Kaya nagtaka ang mga mamamayan. Dahil sa lakas nito, umabot ang tunog ng kampana sa pulo kung saan ginagawa ang tulay, at dahil sa tunog ng kampana ay nabulabog ang mga demonyong nandirito at sabay-sabay nagliparan ito paalis at ang tulay ay unti-unting gumuho. Malalakas na ingay ang bumulabog muli sa buong barangay gaya ng tunog ng tubig at mga batong gumuguho. At sa pagtatapos nito, ang natira na lamang dito ay siyang tinatawag ngayong Puente del Diablo o Bridge of the Devil. Hindi man kapani-paniwalang pakinggan ng bawat kwentong ating narinig ay nararapat lamang natin itong irespeto pati na ang mga taong naniniwala rito. Hindi natin alam kung saan nagsimula at paano nabuo ang kwentong bayan, pero sigurado ako na meron itong dahilan. Isa na dyan ang pagpapahalaga sa kaligtasan ng mga bata, lalo na't delikado ang lugar
Nagawa siguro ang kwento upang wag nila itong puntahan. Pero nasama ito sa kultura ng binangonan at pati na sa kanilang paniniwala. Kung ako nga naman ang tatanungin, nakikita ko rin kung bakit ba ito mukhang isang tulay na di natapos para sa iba. Dahil sa rock formation na nabuo na saktong nagbibigay ng imaheng iyon. Ang kwentong ito ay masarap pakinggan, kapupulutan din ng kahit kaunting aral. Sa totoo lang, nag-enjoy din akong ikwento to sa inyo. Kahit na alam ko na maaaring hindi ito totoo. Pero hindi mapagkakaila na ang istoryang ito ang nagbigay buhay sa lugar. Na kung wala ito, ay isa lamang rock formation na magiging tingin dito ng mga tao. Sa pagtatapos ng kwento, ay meron akong isang tanong sa inyo. Ano sa tingin nyo nangyari sa manliligaw ng babae? At bakit hindi na siya nabanggit nang mag-alisan ang mga demonyo noong matapos na ang kwento? So yun nga pala yung kwento ng Punta del Diablo. At kung nagustuhan nyo tong video na to, subscribe kayo sa Galugad. Andyan si Tom the Explorer, si Mark PH Explorer, tapos si Elias, lakbay ni Elias, no? Supportahan nyo rin yung mga kapatid natin sa pag-explore. And yun, ayun yung kwento ng Punta del Diablo. I hope nagustuhan nyo yung kwento, and I hope makover din yung mga, kasi yung kwento ng Punta del Diablo Explorers, meron siyang meron siyang iba't ibang version. Sa iba't ibang mga tao, may kanya-kanya silang paniniwala tungkol sa tunay na kwento. So mahirap siya i-balance kung ano ba talaga yung kwento, pero yun yung pinakang kwento niya kung bakit siya tinawag na Punta del Diablo, dahil yun nga ginawa siya ng mga demonyo. And so yun, maraming salamat explorers, and yeah, peace out.